Pumayag ako na makipagrelasyon ng aking asawa ng isang foreigner para makaahon sa kahirapan. Magandang araw po sa inyong lahat. Samahan niyo po akong bigyan ng buhay at kasagutan ang mensahe ng ating sender from Surigao na si Sir Eric. Narito po ang mensahe niya. Good evening, Idol. Tawagin niyo po akong Eric from Surigao. 39 years old, may asawa at 3 anak. Nagbabakasakali lang ako, Idol, na mabigyan ng advice ang kalagayan ng pamilya ko ngayon. Nagkamali kasi ako na payagan ko noon si Mrs. na makipagrelasyon ng isang foreigner sa paniniwala na makaahon sana sa kahirapan. Pero mas lalong humirap pa ang buhay simula nang dumating dito sa Pilipinas ang nabanggit kong foreigner. Yung drama lang sana na uwi sa totoong pangyayari dahil napilitan ng misis ko na pakisamahan ang foreigner na ito dahil nangako ito na magtayo ng negosyo dito sa amin. Pero hindi ito nagkatotoo. Ang malungkot pa nito, sa 2 buwan na pananatili ng foreigner na kasama ang asawa ko sa isang hotel, nag-iwan ito ng bakat na hindi ko matanggap-tanggap hanggang ngayon ang pagdadalang tao ng misis ko sa foreigner na yon. Aminado ako na nakinabang din ako sa mga padala na pera ng foreigner na yon bago pa man pumunta dito sa Pilipinas. Pero ngayon, simula na nagdalang tao na ang misis ko, hindi na siya nagpapadala ng pera. Kaya yung responsibilidad niya na ginawa sa misis ko, ako na ngayon ang umako. Ginawa ko itong mensahe dahil hindi ko din naman may tago ito dito sa amin. Para ipaabot sa kapwa ko lalaki na kahit anong mangyari sa buhay, pilitin nating itaguyod ang ating pamilya gamit ang ating sariling pawis. Piliin natin na gumawa ng mabuti sa kahit anong sitwasyon ng buhay. Dahil ang paggawa ng hindi tama, meron talaga itong babalik na hindi maganda sa ating buhay. Sana, Idol, makita mo itong mensahe ko. Pinapanood ko yung mga video mo. More power, Idol, sa channel mo. Okay? Magandang araw sa iyo, Sir Eric. At maraming salamat sa mensahe, Sir. Bago ko sagutin ang mensahe na ito ni Sir, hingi muna ako ng pasensya sa mga sender natin na hindi talaga lahat mapagbigyan na masagot kaagad ang mga request nyo po sa akin. Dahil maliban sa paggawa ko ng mga advice na ito, may iba pa po kasi akong ginagawa. Pero ganun pa man, sisikapin ko po na babasahin ang mga mensahe nyo at direktang sasagutin ito. Ulitin ko lang po, ilagay nyo lang ang tamang details at buong problema para sa mas malinaw na payo para sa inyo. Okay, balik tayo kay Sir Eric. Sir Eric, unahin natin yung sinabi mo, kaya pumayag ka para makaahon sana sa buhay. 10 years ago, may ganitong pangyayari na nasaksihan ko mismo na pumayag din siya na yung misis niya makipagrelasyon ng isang foreigner. Kaya lang, ang foreigner na yon medyo may edad na at hindi na makakalakad. Pero may kaya talaga sa buhay at wala nang kakayahan na makapag-perform pa sa kwarto. Ayon yan sa sabi ng babae. Dumating pa nga sa punto na mismong mister ng babae ang na-hire nila bilang isang driver ng sasakyan nila. Pero hindi ito alam ng foreigner na mag-asawa ang mga yun. Para mas mapadali ang kwento, pumanaw itong foreigner at nag-iwan nga ng konting yaman para sa nasabing pamilya. Hindi ko sinabing tama o mali ito. At dito sa sitwasyon mo, Sir, imbis na umasa ka na makaahon sana pero problema ang binigay at iniwan niya sa'yo. Sir Eric, ayaw ko sanang sabihin sa'yo ito, Sir. Pero Sir naman, malaki po ang pagkakamali mo dito sa pagpayag mo sa asawa mo. Alam ko, pinagsisihan mo na ito sa ngayon, Sir. Kasi hindi naman talaga ito mangyayari kung hindi ka talaga pumayag na mapasubo ang misis mo sa foreigner na ito. Sa makabagong panahon natin ngayon, matalino na rin ang mga foreigner ngayon pagdating sa pakikipagrelasyon nila sa mga Pilipina. Kung dati galante ang mga foreigner dahil naniniwala din sila na matino ang mga partner nilang Pilipina. Kaya may nakikita tayo noon na nakakaahon talaga mula sa hirap kung may karelasyon ng isang babaeng Pilipina na isang foreigner. Pero dahil sa mga babaeng mapagsamantala sa mga foreigner ngayon, nagbago ang lahat at naging wise na sila at hindi lang yan, minsan nanloloko na rin sila. At sinabi mo, Sir, na nangangako itong foreigner na magtayo ng negosyo sa lugar nyo. Kaya mas lalo kang nagka-interes at pinayagan mo si Mrs. na magkasama ito sa loob ng 2 buwan. Malinaw talaga, Sir, na sa palaran nga ito. Kaya lang, hindi mo akalain na maging biktima ka pala sa pangakong hindi kailanman matutupad. Pangakong ginagamit ng foreigner para matupad din ang pangarap niya para sa misis mo. At yun nga, masasabi kong tagumpay ang foreigner na ito. Hindi lang sa napakinabangan niya ang katawan ng misis mo, talagang nag-iwan pa ito ng bakat na hindi mo makakalimutan. Ito nga yung laman ng tiyan ng asawa mo ngayon.
at sinabi mong hindi mo ito maitago sa lugar nyo o sa inyo. Ito yun sir ang sinabi mong masamang balik sa paggawa o pagpayag mo para sa isang maling bagay. Talagang hindi mo ito maitago. Tulad ng sabi ko, ayaw ko nang sisihin pa kita dito sa nangyari sa buhay mo. Kasi andyan na yan, hindi na makakatulong pa kung sisihin pa kita. Kaya ito ang may payo ko sa iyo sir, dahil sa umpisa pa lang kagustuhan mo rin ito at ginusto din ito ng misis mo para sana makaahon kayo. Kahit mali ang pamamaraan na ito, ang tanging masisisi ko lang ay ang kahirapan. Salitang kahirapan na kung tutuusin maraming paraan para kumawala sa salitang ito. Kung kumpleto naman ang parte ng katawan mo sir, wala kang dahilan na hindi ito magagawa para sa pamilya mo. Huwag mong gawing shortcut ang buhay. Tingin ko sa edad mong 39 years old, marami ka pang magagawa sir para maiahon ang hirap ng pamilya mo. Itong nangyari sa iyo, gawin mo na lang itong leksyon sa buhay mo. At sa sinabi mong hindi mo matanggap ang bata, tingin ko wala kang karapatan na sabihin ito. Pasensya ka na sir ha. Ito yung totoo kasi dahil tulad ng sabi ko, umpisa pa lang may pagpayag ka na dito. Dahil kung sinabi mo yan, parang sinabi mo na rin na ayaw mo na sa asawa mo. Na kung tutuusin, kasalanan mo ang lahat ng ito sir. Kaya tanggapin mo na ang resulta ng desisyon mo. Kawawa naman ang misis mo na sumunod lang sa'yo. At agree din ako doon sa sinabi mo, ginawa mo ang mensaheng ito para maging aware din ang ibang kalalakihan para sa salitang kailangan nating itaguyod ang ating pamilya sa sarili nating pawis. Sa kwento ng buhay mo sir, I'm sure maraming magsasabi na hindi pala talaga shortcut ang buhay. Ulitin ko sir, nakakalungkot man itong sitwasyon mo. Pero kailangan mo itong tanggapin ang lahat ng ito dahil parte ito ng plano mo noon para sa inasamasam na kasaganaan. Sana pero hindi nagkakatotoo. May oras ka pa para ituwid ang mga ito. Tiwala ako sa kakayahan mo at sa huli, ikaw pa rin naman ang masusunod kung ano ang magiging desisyon mo. At sana makatulong sa iyo itong payo ko. Maraming salamat sa tiwala. Paalam.